namatay. Opo, na rider dahil po sa kanya pong sinapit na hirap sa pagpila dyan po sa Quezon Memorial Circle. Then, nakikwento ko rin nung araw po ng Sabado, madaling araw pa as usual, ako po umalis ng bahay, dumaan ako sa circle, nakapalibot na po ang napakaraming motorsiklo ha, the whole circle. Oo, nakita ko yung nakaparada mga motorsiklo madaling araw pa lang. Umuwi ako ng tanghali. Nakita ko hindi na motorsiklo ho ang nakapila kung hindi mga tao na mismo pisikal. Kaya sabi ko, bilad sa araw, tanghaling tapat. Walang mga payong at pananggalang po lamang nila mga hood o anumang pong tela, tuwalya sa kanilang mga ulo. And then umalis ako ng bahay ng 3:00 para pumunta ho ng aming himpilan kasi may gagawin ho kami dito. Nakita ko, naandun pa rin nakapila ang napakaraming mga motorcycle riders. Kalampagin ng gobyerno dito po sa pamimigay po ng kanilang ayuda sa tamang pamamaraan at yung pong excise tax sa diesel at gasolina ay alisin na po nila. Kasi nga, klarong-klaro ho naman ito, nung humihingi siya ng power, nagkaroon pa po ng special session practically ang Kongreso, inapura ito. During the hearing, walang pinag-uusapan, walang hinihihirit ang economic managers na, oy, hihingi kami ng power pero yung power na yan, pag-aaralan pa namin kung gagamitin namin o hindi. Nung una, kasama sila doon sa press release na kailangan to ng bayan para maibsan ang epekto ng taas ng presyo po ng fuel para po sa lahat ng Pilipino. Correct! Pero nung ibinigay na yung special power, sandali lang. 85% daw po ng gumagamit sa diesel ay mga mayayaman. May mga kondisyon na sila ngayon. Hindi ho ba klaro mga kapatid? Correct! Oo. Na pang... Ituloy mo. Naabangan natin. Klaro mga kapatid na. Hindi ba? Panibago na naman pambubudol ito eh. Kami po ay kahapon pa tumatawag sa DSWD para nga po makahingi po ng paliwanag ano ho bang kanilang gagawin ng mga reforma dito po sa kanilang pamimigay po ng mga ayuda dahil ito po ang malungkot na balita nga po. Merong namatay. Opo, na rider dahil po sa kanya pong sinapit na hirap sa pagpila dyan po sa Quezon Memorial Circle. Mga kapatid ito lang girl, ako'y humihingi ng pangunawa sa inyo kung bakit po natin ito uunahin dahil palagay ko po, pag hindi pa naman nagising ang gobyerno dito, Lunes na Lunes mga kapatid, pasensya na po, pero ito ho, kinakailangan natin tugunan po at bigyan ng pansin Tayo magkaisa para po papanagutin mga kapatid, sa usapin po ng reforma dito sa pamimigay po ng ayuda ang mga taong responsable dito. Una po sa lahat mga kapatid, nabanggit ko nga ito sa ating mga kasamahan sa himpilan. Halimbawa na lang po, may mga, I think Friday o Thursday nabanggit ko, madaling araw pa lang, paglabas mo ng bahay mo, papunta ka sa istasyon, 3:00 ng umaga, nung una nakita ko, ang dami na ho nakaparada ng mga sasakyan, mga kotse, palibot ng circle. Madaling araw pa lang, 3:00 pa lang. Yung pala ito ho ay mga pipila para doon sa mga TNVS. Yung 5,000 pesos na ayuda ng DSWD. And then, nakapanayam natin itong si Ma'am Dumlao. Si Asek Irene. At napapaliwanag nga siya na may mga pagkakataon, di ba, na pumila ka na madaling araw, nagkaroon ka ng chance later in the afternoon, makaharap po yung namimigay ng ayuda and wala pala yung pangalan mo sa listahan, may problema sa spelling, etc. At sila daw po'y gumagawa na ng kaparaanan to be able to correct itong mga sinasabi na mga pagkakamaling ito. And then, nakikwento ko rin, nung araw po ng Sabado, madaling araw pa as usual, ako po'y umalis ng bahay, dumaan ako sa circle, nakapalibot na po ang napakaraming motorsiklo the whole circle. Nakita ko yung nakaparada mga motorsiklo madaling araw pa lang. Umuwi ako ng tanghali. Nakita ko hindi na motorsiklo ho ang nakapila kung hindi mga tao na mismo pisikal. Kaya sabi ko, bilad sa araw, tanghaling tapat. Walang mga payong at pananggalang po lamang nila mga hood o anumang pong tela, tuwalya sa kanilang mga ulo. And then umalis ako ng bahay ng 3:00 para pumunta ho ng aming himpilan kasi may gagawin ho kami dito.
nakita ko na andun pa rin nakapila ang napakaraming mga motorcycle riders. Umuwi ako ng alas 5 ng hapon, nakapila pa rin. Umalis ako ulit mag-aalas 7 ng gabi kasi may pupuntahan akong importanteng event, may pila pa rin. Hanggang sa umuwi na kami, mga kapatid, pasado alas 10, may mga motorsiklo pa rin sa labas na naandoon po nakapila, mukhang nasa loob na yung mga tao. Oo, so sabi ko, ano ba ito? Hindi po ba? Sandali lang po, sorry po Pero atin po dito, wala ba kayong time and motion study dito? Ano ba ibig sabihin ng time and motion study? So, bawat isang tutugon doon sa humihingi ng ayuda, ilan ba sila? 10, 20? Ilang minuto ang kakailanganin mo para sa pagbibigay ng ayuda? Ilang minuto? Sa bawat isang oras, ilan ang kaya niyong maasikaso? Time and motion. Sa loob ng isang oras, ilan ang kaya niyong asikasuhin? So kung sabihin na po natin, kinuwenta natin ito, sabihin mo ng alas 7 ng gabi, alas 10 ng gabi, makikwenta mo na kung ilan lang ang kakayanin niyo. Hindi ba? Bakit natin hinahayaan na libo-libo daan-daan itong pumipila dyan? Yung pala naman po, ang iba, hindi na kinakaya. Yung iba mga kapatid, pababalikin dit pababalikin. Ano ba ang inyong sistema dyan sa DSWD? Mawalang galang na po. May statement na babasahin ngayon itong si baby girl. Ito po yung official na pahayag ng grupong Ka-Riders. Babasahin po namin to in toto para lang ho natin maunawaan at lubos po na maintindihan kung ano po ang kanilang damdamin dito po sa uri ng pamimigay ng ayuda ng DSWD para po sa kanila. Mariing kinokondena ng grupong Ka-Riders ang pagkamatay ng isang motorcycle taxi rider na umano'y inatake sa puso habang naghihintay ng fuel subsidy sa Quezon City noong Abril 18. Ayon sa ulat, matagal na nakapila ang biktima upang makatanggap ng tulong pinansyal. Isang sitwasyong nagpapakita ng mabagal, hindi episyente at mapanganib na sistema ng distribusyon ng ayuda. Para sa Ka-Riders, ang insidenteng ito ay hindi isang simpleng trahedya, kundi malinaw na resulta ng kapabayaan at kakulangan sa maayos na mekanismo ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta sa mga manggagawang lubhang apektado ng krisis sa presyo ng langis. Hindi dapat isugal ng mga rider ang kanilang kalusugan at buhay para lamang makuha ang tulong na nararapat sa kanila bilang mga manggagawa, road users at taxpayers. Binibigyang diin ng Ka-Riders na ang mga rider ay mahalagang bahagi ng ekonomiya. Silang nagsisiguro ng mabilis na galaw ng serbisyo at kalakalan, ngunit nananatiling vulnerable sa mataas na gasto sa operasyon, mababang kita at kakulangan ng sapat na proteksyon mula sa Estado. Nananawagan ng grupo sa pamahalaan na ipatupad ang agarang reforma sa sistema ng subsidy distribution. Ilipat sa digital at direktang ayuda ang pagbibigay ng tulong upang maiwasan ang mahabang pila. Tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga benepisyaryo. Panagutin ang mga ahensyang may pagkukulang sa insidenteng ito. Dagdag pa ng Ka-Riders, ang ganitong pangyayari ay sumasalamin sa mas malalim na isyu ng kawalan ng sapat na suporta sa mga manggagawang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Ang ayuda ay hindi dapat pinaghihirapan. Ito ay karapatan. Ang pagkamatay ng isang rider ay hindi katanggap-tanggap at hindi dapat maulit. Para sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng motoristang Pilipino. Yan nga po ang pahayag ng kapatiran ng mga riders para sa karapatan po ng kanilang kapwa ka-rider. Yan po ang kabuuan ng kanila pong statement sa pangyayaring ito. Sabi nga po nung ilang mga nag-post, nag-react dito sa pangyayaring ito, malungkot na pangyayaring ito. Mabuti pa nga po itong mga proponents, at walang kahirap-hirap, hindi nga humihingi para lang po sa mga future plans, hinahatiran ng maletang pera. Opo, by the hundreds of millions of pesos, hinahatid po sa bahay. Special delivery. Pero ito hong mga uring manggagawang ito, kinakailangan pong paghirapan ang 5,000 piso na
itutulong sa kanila umano ng gobyerno para po pansamantala kahit papaano po ay maibsan ang kanila pong kahirapan, lalo na po doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya dahil po sa hirap ng biyahe ngayon sa taas na presyo po ng produktong petrolyo. Hindi ba? Medyo may katwiran din po yung mga nagsasabi ng ganon. Kaya ito muli ay panggising sa atin. Huwag tayong makakalimot dahil sa, ito ang sitwasyon kapag ikaw ay pangkaraniwan, kapag ikaw ay nagdaraho. Pero itong mga bilyonaryo na at napakayayaman na ng mga proponents, po talagang hinahatiran ng maletang pera. Ano, girl? Ganun talaga, di ba? Pag ikaw ay mahirap, mas lalo ka pang pahihirapan. Sorry po lunes na lunes mga kapatid, pero palagay ko po naman dapat po tayong magising sa katotohanan ito. Malungkot na balita ito, no? Na meron pong inatake daw po sa puso habang nakapila do. Ito lang sa akin dito, bago tayo maghatid na po ng ating mga balita. With all due respect, ako ay nagtitimpi, restraint po ang ating pong panawagan, pero ito lang. Para po dito sa DSWD kay Secretary Rex Gatchalian. Ano po? Ito po, unsolicited po ito. Kumamarapatin po lamang ninyo. Ako po ay with all due respect, no, gumagalang po na nagpapanukala na namatay po yung rider. Okay. Bibigyan po ng tulong ng gobyerno. Okay, salamat po na marami. At yan po, palagay ko, napakalaki po talagang tulong sa pamilya, lalo na't may mga anak na pinag-aaral. Kung yan po itutulungan ng gobyerno, pwede ho bang ito'y ibalita ninyo? Alright? After all, hindi nyo naman pera yan, di ba? Pera pa rin po namin yan. Pera pa rin po ng bayan yan. Na sinasabi nyo na itutulong sa pagpapalibing, sa lahat ng pangangailangan, pati daw po yung pag-aaral ng anak po noong namayapa dito. Pero pwede ho ba? Kung kayo po'y magbabalita ng ganyan, huwag nyo na samahan ang mga picture ninyo. Huwag nyo na hong samahan pa ng mga nandoon kayo at kung ano man po ang inyong ginagawa para tulungan yung pamilya. Kasi nagkakaroon po ng hindi magandang panlasa para po sa iba. Mawalang galang lang po. Kung gusto nyo tumulong po tayo. Kung gusto nyo ibalita ito, ibalita ninyo. Yun lang. Pero hindi Meron pang courtesy of DSWD, may mga picture pa kayo nilalabas doon. Ano po ibig sabihin nun? Ano po mensahe nun? Tumutulong kayo. Ay, oo nga Nasa balita na naman yan, tumutulong kayo. Pero ba't kinakailangan pa ng mga picture ninyo? Nagkakaroon ng kulay, di po ba? Pati ba naman pagkamatay ng rider na ito? Sasakyan pa ng mga picture ninyo? Pwede ba? With all due respect, sir. Talaga. With all due respect, alam ko naman matatalinong tao ito Kaya nga sila nandidi at mga opisyal ng gobyerno, particular sa DSWD, yung time and motion study. Ilang ba lang ang kakayanin ninyo sa dami ng mga tumutugon para isa-isahin itong mga riders, di ba? Time and motion. So kung meron kang 10-20 tauhan dyan, ilan ang kakayanin nila sa loob ng 8 hours, 10 hours? Para yung iba, na alam mo na hindi kakayanin, wag nang papilahin pa. Kasi dumaan ako dyan, Ma'am Chiki, sabi ko nga kanina, nung Sabado, madaling araw pa lang nakita ko na yung pila. Buo yan paikot ng circle, motorsiklo, nung katanghalian, tao na nakapila sa labas. Tanghaling tapat. Tsaka isa lang yung yung lugar ng bigayan. Talagang dudumugi. Pero eto, Manong Ted, eto tanong ko sa inyo, paano ba sinasabi sa mga tsuper din na huwag pa kayong pipila? Kasi meron din pangamba na baka mahuli ako, hindi ako umabot sa makakuha. cut-off. Kahit sabihin na kung mamaya ka pang alas 8, alas 3, gusto ko nang pumila, paano ba palitan yung kanilang pag-iisip para maintindihan nila, hindi naman sila mauubusan? Palagay ko naman na Ma'am Chiki, yung mga taong yan, di ba? Alam naman nila yan kasi hindi itong first time. Anyway, so nandiyan na po yan. Sana nga po matuto na po ang lahat dito sa isyong ito. Oo, at hindi na po ito maulit, no? Itong trahedyang nangyaring ito. Partikular na po nga ngayon ang mga panukala nung binasa namin yung grupo ng ka-rider, nananawagan sila na maging digital na nga sana. Gumawa ng kaparaanan na hindi na kinakailangan ng presensya na itong mga riders na ito. Well, anyway, sige, so good morning sa inyo at Good morning pa rin. hindi ka ba pupunta sa Daheg, Ma'am Angel? Wala pa pong abiso. Okay. Sa Czech Republic, hindi ka ba Sino pupunta sa napag-utusan? Oo. Wala pa rin Wala abiso. pa. Tingnan natin. Pero May secret and Prague Meron naman tayo. tayo. Palabas sa April 27. Yun ang dapat nilang abangan. Sige. Sa ating mga kapatid dito sa GMK, babalikan namin kayo mamaya dahil ready na tayo maghatid ng balita.
Eto na. Happy Monday once again sa ating Si GMK Andre, fam. relax lang eh, Wala lang, relax lang si Andre. Walang ka-problema sa buhay. Oo, Kahirap mamamasada, tuloy po sa paggalaw ng patas. Mabuhay kayong lahat. Sa mga nagmamaneho ngayon, kay Walter Rilliorta, kay Winston King, sa driver ni Darly Darroca, good morning. Kay Kuya, ang ating napakabait na Kuya Samson Go, good morning Kuya. At maging kay Boboy Romero, kay Kuya Ariel Montero, good morning. Kay paring Ray Del Pozo, good morning paring Ray. Mabuhay ka. Sa lahat ng ating mga chokalan na laging kondisyon ng pangangatawan at laging one click, good for you. Habang doon po naman sa mga palyado at malamang sinasabihan ng ganire, excuse me, hard starting ka na naman, sandali lang. Ito baga ang para sa iyo, bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba, masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataligya! Jan Fernandez, ano Jan at George, ano na? Kumusta kayo? Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabroom-broom, magandang Monday morning! Tuloy ang ating... ang ating pagiging kondisyon. Bravo! Salamat na marami! Mga kapatid, kayo ba interesado sa pagbabalik sa Pilipinas ni Saldi Niño? Ano kaya ang latest? Parang nag-anunsyo tapos sinasabi na ano ang sabi ng ating kagalang-galang na Pangulo? Sa lalong madaling panahon, maipapabalik sa Pilipinas si Saldi. Ang tanong lang, totoo bang nasa check siya? Totoo ba? Well, nagbigay din ng pahayag ang Czech Republic government. Wala pa rin po silang statement talaga dito. Hindi pa rin nila pinatotohanan kung talaga pong ngayon ay hawak nga nila itong si Zaldico. Pero nakita ko sa mga balita, bago pala nahuli itong si Zaldico at pinabalik sa Czech Republic. Pinabalik eh. Oo, mag-cross Germany border kasi kasi siya. Oo, parang ang sinasabi, may paghihigpit ngayon dun sa Germany. Oo, na supposedly dapat hanggang April 15 lang yung pag-check ng mga documents na extend hanggang September. At may mga balita din na bago siya nahuli, kung totoo mang nahuli, siya daw ay nasa Europa daw talaga at paikot-ikot during the Holy Week. Okay, may mga tanong lang po tayo and I think naman ito huy a valid question. Si Saldico ay kinansilahan ang kanyang Philippine passport. Totoo bang siya ay Portuguese passport holder? 1. Siya'y bumabiyahe at umano ay nasabat ng immigration. Anong pamamaraan ng kanyang biyahe? Siya ho ba sakay ng kotse? Okay. Baby boy kotse. Kotse? Ang driver daw ay French driver pa at kasama daw niya ang kanyang pamilya nung siya ay nahuli. Sino may sabi? Nasa mga balita na rin ngayon. Sinong balita? Oo. Saang balita? Sabihin ko ba kung saang istasyon ko ito nabasa? Hindi nga. Oo, nasa balita na. Sakay siya ng kotse? Sakay siya ng kotse. Kotse, oo, land ito. Okay, sakay siya ng kotse and then naharang sila sa immigration. Okay, saan banda? Papasok ng Germany. Papasok ng Galing Germany. ng Czech Republic. So sa Germany talaga, dapat papunta silang Galing siya Germany. ng Czech Republic. Yes. Saan sa Germany? Walang sinabi kung saan exactly sa Germany. Pero So- pupunta daw ng Germany, kaya hindi siya hinayaang Sa pumasok. Sa highway? Saan banda na? Sorry. Ako Okay. lamang ay matanong dito Oo, kasi oo. kasi saang banda ng Germany may checkpoint ng immigration sa highway? Sa mga balita ang sinasabi, mas mahigpit nga ngayon ang border control ng Germany dahil may mga random checks silang ginagawa ngayon na dapat hanggang unang week lang ng April pero na-extend until September 15. Kasi So dapat pupunta... nagtataka yung kaibigan kong kagagaling lang ng Germany. Aba, Na tumawid-tawid diyan sa Germany. Nang wala namang walang border check. parang wala namang ganun. Pero anyway, yan po ang balita. So, tignan natin. Kasi nga, kung ikaw si Saldico
at alam mong kinansilahan ka na ng iyong pasaporte, Philippine passport, babiyahe ka ngayon nang wala kang dalang Portuguese passport? O naduutang ka? Hindi. Ang sinasabi ng ating ang sinasabi din sa mga balita, okay, sige. masyado na daw siyang kalmado sa kanyang pagbiyahe. Kaya parang kampante. Kampante, that is the word. Oo, kampante. Kampante ha. So si Saldi, ako, alam ko na ako'y hinahanap, hinahagilap, maraming, di ba? Kampante ako. Oo, kampante Babiyahe na na ako daw. ngayon na wala akong dalang passport. Paikot-ikot na nga lang daw ng Europa nung Holy Week. May mga ganong balita. Okay. Pero ang Czech police, Naniwala ka naman. hindi Oh, pa sige. tayo sure sa Anyway, balita. sige. Pero yun nga walang confirmation from Czech police. Relax ka lang, relax Hindi ka raw lang. sila magko-comment sa issue. Yun ang Okay. sabi. O sige, tingnan natin ha. Oo, kung ano ho ang pinakahuling balita dito kay Saldi Niño Min. Sila pumipila po. Araw ang binibilang actually. Halos isang araw ka nakapila, nakabilad ka sa init ng araw, siksikan sa 5,000 piso. Sabi nga nung iba, tama po yung reaksyon ng iba. Habang yung iba ho mga kapatid ay hinahatiran ng male-maletang pera. Walang kahirap-hirap. Ang iba nga po daw ay para po lamang sa future plans lamang nila. Daang milyon laman ng maletang inihahatid. Walang kahirap-hirap, hayahay ang buhay, lahat na po ng karangyaan, lahat na po ng comfort ay nasa sa kanila. Walang kahirap-hirap, male-maletang pera. Pero ito, kinakailangan pagdusahan muna po para lang makatanggap ng 5,000 piso. How unfair ika nga po. Bueno mga kapatid, ganap ng 19 minutes. Let's make it. Alright, tama. 19 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, South Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Mabuti ka mo kung ito lang yung unang pamimigay. Pang ilang araw na po ito. Yun na nga. Oo. Hindi naman first day. Hindi na po, kumbaga, hindi na na po bago. sila natuto. Dito po sa mga problemang kinakaharap po ng mga humihingi ng ayuda. Nabanggit natin earlier today, yung nga pong time and motion study nga po sana na pinaiiral ng mga ahensyang in charge sa ganito. Kakayanin nyo ba yung ganyang karami? Kasi kung mahaba yung pila, sobra ng haba, sintensyahan nyo na. Hindi po ba humingi kayo ng tulong sa kinaukulan, policeman yan o LGU, para ho pakiusapan yung iba na hindi na ho talaga mabibigyan at bigyan kung maaari na po kung klaro may lalabas doon sa linya, iisa-isahin po sila, tatanungin kung nasa master list ba, bigyan na po ng number sa pagbabalik next day para meron na ho silang hawak na numero pang ilan sila. I mean, may mga... Sorry po, restraint mga kapatid. Restraint. Maiinis at maiinis ka eh. Para bagang, hindi ba, muli. Ito kasi kita. Hindi na bale. Okay, yun po lamang po ang sa atin po dito. Sana po matuto na po tayo dito. Kasi nga, physically impossible. Sa daming yun, 20,000 daw, nakita no? natin, napaanan natin, magdaling araw pa lang hanggang sa gabi. Na pag-uwi natin, nandun pa rin sila mga kapatid. So physically impossible doon sa mga... True. Bigyan po naman natin ng pagkilala yung mga frontliners dito. Tama. Wala silang kinalaman dito. Itong mga tao ng DSWD na nandidiyan at iniisa-isa. Obligasyon ng Estado siguraduhin po na yung pagbibigay mo ng pera naman ay sakto doon sa tao at karapat dapat qualified. Bigyan natin ng pagkilala yung nagtitiis din po sa init na mga kawani ng DSWD, mga frontliners. Mabuhay kayong lahat. Sakripisyo din po yan, mga kapatid. Overtime din po yan kasi nga mula po umaga hanggang gabi rin, nandoon sila. Sa gitna rin po ng init, mga kapatid, ng temperatura, nandoon sila, mga bayani po ito. Mabuhay Ang ating ka. po tinatawagan ng pansin, itong mga leader ng kagawaran na dapat nag-iisip din naman. Hindi po ba? Hindi yung... Ay nako po. Pabida sa ayuda. Yan ang napapala mo. Di po ba? Baka tulog pa sila kanina. Oo, ulitin lang natin ito para ho natin madiinan itong
kumbaga yung sense po naman of propriety doon po sa usapin ng trahedya na nangyari ho dito. Hindi po ba namatay yung pong rider? Sabi nga daw po baka meron na medical condition. Kahit na po siguro sino pa, kahit wala ka medical condition, baka himatayin ka sa sobrang init. Pero ang atin lang po dito, namatay po yung rider. At wala pong may gusto sa pangyayaring ito. Kaya nga itong grupo ho ng ka-rider humihingi po ng reforma. Ang atin lang, namatay po yung rider. Tama po na tulungan sila ng gobyerno, particular po DSWD. Yung ibalita ninyo, natutulong kayo doon sa yung sa mga bayarin sa ospital kung saan siya isinugod. Yung pagpapalibing o even yung scholarship po ng kanyang anak ay mainam po naman yon. Pero mga kapatid, meron pa kayong courtesy of DSWD na picture ni Rex Gatchalian. Ano ho bang ibig niyo sabihin po dito? Ano yon? I mean, sorry po, parang nag-iiwan ito ng hindi magandang panlasa eh. Hindi po ba? Mawalang galang lang po. Namatay yung rider, wala may gusto nito, tinangka ng kapwa rider sa gipin, hango din po sa video, isinugod sa ospital, nakakalungkot na balita, trahedya. Ba't ba namatay ito? Doon sa pila nga. O sige. Pero yung bang maglalabas ka pa, courtesy of DSWD, ng mga picture ng secretary, bilang patunay na tinutulungan yung pamilya, ano yun? With all due respect, siguro sa advisor niya o sino man po, pag-usapan nyo. May mga pagkakataon na hindi na kinakailangan yung mga ganon kasi nga nagbibigay ng kulay eh. With all due respect, parang yung babae na lumalabas doon sa kanal, hindi ba? Ganon na naman po ang atake ninyo dito eh. Please, hindi ba? Magpabida kayo sa gantong mga ayuda, ayus-ayusin ninyo ang estilo at pamamaraan with all due respect. Dito tayo sa totoo. True. Matapos po ang birahe, may susunod pa bang birahe? Tama no? Kailangan may magsabi talaga eh. Sorry po. Oo, na sorry hindi sa po. lahat ng pagkakataon Let's speak kinakailangan truth to magpabida. power. True. Opo. Yeah. Sabihin natin ang derechahan ito na matauhan po naman sila, no? Alright? Piliin po natin ang mga pagkakataon kung kailan po tayo e-epal, please. Okay? Yung sinasabi nga ng palasyo, ano ho, na sana nga daw po, no? Oo, ay maghayag ng katotohanan itong si Ginoong Zaldico. Kasi ngayon, ang katotohanan, palagay ko po, ay depende kung nasaan ka banda. Kapag ba tunghayan mo yung mga unang pahayag ni Zaldico on video sa kanyang 2 parts ito, no, na kanyang statement, kung saan po, kung babalikan natin dito, sinasabi niya, wala akong kinita. Diba? Yan din ang ating naging topic nung nakapanayam si Attorney Rui. Oo, dumaan lang siya. Dumaan lang sa kanyang siya pera. daw ho, ginamit lang. Pass Parang through. ganon. Oo, Okay. pass through nga daw. Oo. Ang iba ayaw maniwala. Oo. Di ba? At sinasabi, ikaw nga din yung mastermind dyan. Oo, Sa may mga insertions ganun. na yan, may ganun pong aligasyon. Pero dun po sa kanyang statement, ang tinuturo niyang mastermind ay si Pangulong Marcos. Doon sa insertion, kasama yung first cousin na si dating Speaker Martin Romualdez. So, kapag tinanong mo yung nasa kabilang kampo, truth sa kanila yun. Totoo yun. Yan sinasabi nung kabilang kampo yung kalaban o kontra o hindi ho taga-suporta ng administrasyon. Pero kapag tinanong mo ang administrasyon, ang sinasabi nila, walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Kasi nga ang Pangulong Marcos ang nagsimula ng lahat ng ito. Doon sa mahiya naman kayo at eventually paglalantad sa mga ghost projects ng DPWH. Mahiya naman kayo. Paano naging siya ang promotor dito? Siya nga ang nag-expose nito. Tama. So ngayon, ang tanong dito, ano magiging kwento ni Zaldico kung totoo na siya ay mapapabalik sa Pilipinas? Kasi kung pupuntahan natin again, yung post ni Pangulong Marcos, basahin mo nga baby girl, nandyan sa ating tinatawag na group chat ba ang tawag diyan? Eto na, nakita Para ko lang na. natin, bago natin tunghayan at pagbabalik tanaw, sa laman ng kanyang statement ni Zaldico. Ito nga po'y ipinost ng ating Pangulong Marcos Jr. sa X at Facebook account niya. Sabi niya dito, nahuli na si Zaldico.
He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Sige, kasi nga sabi ko, kung mismong ang Pangulong Marcos po ang maniniguro dito at gagawa ng kaparaanan para maibalik sa Pilipinas, sa amin pa sa mga waray-waray, darayawon ka upay. Ano yun sa Tagalog? Ha? Ano yun sa Tagalog? Kapuri-puri yan kasi, di ba, ngayon, abala tayo sa ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni VP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Hindi ba? Para bagang, nakakalimutan na nga yan, sir. Sir, medyo tapos ibabalik mo dito, at ang ituturo, ikaw. Para kang nagdala ng problema, para kang nag-uwi ng problema. Well, kung ako ang tagapagsalita ng Pangulo, ang isasagot ko dyan ay dapat talagang pauuwiin niya ng Pangulo dahil mapatutunayan na sa pag-uwi niya ay walang katotohanan ang mga nasambit niya noon sa kanyang video. Yun nga, mga kapatid. Kaya nga yun ang atin po dito. Nasa saan kang banda ng bakod, di ba? Ano ang truth sa'yo? Hindi ba? Ano ang katotohanan sa'yo? So ngayon po, after nung kanyang dalawang post na iyon, remember, wala na pong naging dagdag pa ng mga video statement itong si Saldico. At nagkaroon po ng patot sa dahan yung dalawang kampo. If you recall, tama? So ngayon, eto ho yung bahagi ng kanyang huling video. Just to remind everyone, mga kapatid, ha? Eto po, at again, tinatanggi ito ng presidente mismo, tinatanggi ito ng Malacanang mismo, tinatanggi ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez. Mga kapatid, bahagi po ito nung kanyang inilabas na statement. Anong petsa baga mga kapatid? Around November yan. Ito po yung bahagi ng kanyang unang statement. Sinundan po ng pangalawang statement. Wala tayo masyadong oras para po ipalabas ang lahat ng ito kasi mahaba-haba ito. May portion po lamang dito sa kanyang pagsasabi na siya umano ay walang kinita sa flood control scandal na ito. Pakinggan po, panoorin natin. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi po yan ng kanyang statement na nilabas po, mga kapatid, sa YouTube na atin pong napanood lahat nung panahon na iyon. Again, ito po'y tinatanggi ng tanggapan ng Pangulo ng Malacanang at ng tanggapan po ni former Speaker Martin Romualdez. Tanong, yang bang salaysay na yan ni Ginoong Saldico ay magiging salaysay niya pa rin sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas kung sakasakali nga pong siya'y pauuwiin o makakauwi sa bansa? Yan ang ating tanong na mukha pong hindi pa ho natin masasagot kasi nga wala pa si Saldico sa Pilipinas. Wala. Alright, just for the record, Madam Chair, Okay. just to remind everyone,
kung ano ho ang kanyang mga unang sinabi noon. Sasandal na naman tayo sa sinasabi ng gobyerno na posibleng mapauwi po sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. So tignan po natin, last week lumabas itong balita na nakadetain po sa Czech Republic si Zaldico. Kung bibilangin natin kung 3 weeks yan, mga second week of May. Okay. Dapat nandito na sa bansa si Zaldico. At kung sakasakali po na magkakaroon ng patuloy na investigasyon sa skandalong ito at magkakaroon ng face-off si Ginoong Bernardo, Oo si nga dating daw. Yusek at itong si Zaldico, ay mainam naman kasi kung hindi magbabago ng salaysay si Zaldico, may mga binabanggit siya mga starring dito na mga maalam daw dito po sa skandalong ito. Sa anomalyang ito, yung dating kalihim ng DBM, yung isang Adrian Bersamin, yung Trigive Olivar, nababanggit ho mga kapatid dito sa kwentuhang ito. At maimbitahan kaya sila? At kung maimbitahan matanong na kaya sila ng masinsinan po sa isyong ito? Kasi may pag-correct na umano na ginawa dito si Bernardo na hindi naman po natalakay at napag-usapan nung panahon na siya humarap diyan po sa Senado sa pinakahuling hearing nila. Yan ang aabangan natin sa A Secret in Prague. Mga kapatid, ano po, kami po yung nakaantabay din dito nga kasi kung totoo, nahawak ngayon ng Czech authorities itong si Zaldico at totoo na as soon as possible daw po ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, kung totoo ang mga balitang ito, baka ho naman talagang lumabas na ang totoo sa lahat ng totoo. Ano ba ang totoo? Po ang kailangan. Yan. Dadagdagan po natin ang ating energy para mas masaya. natin ang energy natin. At least yung mga naaberya po ng power interruptions itong nakaraan, tayo po'y makasisiguro na hindi na nga daw po magkakaroon ng susunod pang mga power interruptions. Ako na magsasabi na hindi tayo nakakasiguro Yun dyan. na nga. Kasi may mga pagkakataon talaga na, yung hindi mo, kumbaga, wala kang control nga. Ang importante po, may ancillary yung sinasabi. Yung papel Reserve ng power. NGCP. Kaya din po nagmamahal yan yung ating kuryente kasi kahit na hindi mo ginagamit yung kuryente, binabayaran pa rin. May ganun po yung komputasyon, may ganun pong prinsipyo yan. Hindi mo ginagamit pero binabayaran mo. Bakit kaya ganun? May ganun yan. Anyway, ang atin lang po ngayon sa panahong ito, sobrang init na ng panahon, tapos sasamahan ka pa ng brownout, hindi ba? Mahal na, may putol-putol pa serbisyo, yun ang ating pong iniiwasan sa ngayon. So yan po ang ating lamang pagsiguro, kahit papaano po ang ating electric fan po ay laging gagana. Ingat lang tayo sa mga substandard na electric fan, Diyan po nagmumula din ang sunog, okay? Sige, ganap ng 8 minutes after 9 o'clock. At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you po Sir Jason at Herman Panghulan sa ating pong Boss Max 3 family. Maraming salamat po. Yan ang ating kape, kaya ang ganda ng ating umaga araw-araw. Boss Max 3 Coffee. May nagtatanong nga din daw sa Boracay ba yung kuryente, kumusta na? Ang tanong nga dito, gaano ho ngayon karami kaya ang mga turista sa Boracay? Then, mga kapatid, hindi maitatanggi nang dahil po sa usapin ng fuel supply and fuel prices, apektado po ang turismo sa buong mundo. As a matter of fact, well, batiin ko muna sa mga taga Baguio City, meron ako nakadaupang palad din, taga La Trinidad Benguet nung Sabado, isa ho sa mga hardware doon sa La Trinidad Benguet, isa sa mga malalaking hardware doon, bumiyahe pa ho sila para po doon sa event na pinuntahan ko nung Sabado. Natanong ko siya, kumusta ang traffic doon? Nabawasan ba? Parang yun daw ang solusyon din sa traffic. Kasi doon sa La Trinidad, girl, napaka-traffic doon. Yung papunta ron sa trading post? Sa trading post. At yung mismong bayan, mismo yung mismong sentro ay napaka-traffic doon. So ngayon, All medyo the way sa nabawasan. Baguio. Ngayon po maluwag-luwag. Maluwag. Sa Baguio din po, sabi sa akin nung aking kaibigan, si Rolly Esteban, yung pinsan ko, na taga Baguio din, sabi niya, nako, ang lungkot dito ngayon, mababa at mababa po ang turismo.
Makakaunti ang umaakyat. Di ho ba kapag gantong tag-init, ang sarap bumalik ng Baguio kasi kahit papaano, kapag sumasapit na ang mga alas 5 ng hapon hanggang madaling araw, ang sarap ng Malamig. klima, di po ba? Oo. Ngayon po, baksak ang turismo. So dito ho ngayon, pag-usapan po natin to, no? Ano ang adjustment nitong nasa tourism industry? Maging sa iba yung dagat po, sinasabi na ngayon, asahan po ang pagtaas ng pamasahe kasi yung jet fuel po, manipis din ang supply. Sa Europa mismo, baby girl, sinasabi na rin po ngayon, apektado po ng malaki ang turismo doon. Bawas ang mga Asyano. Practically, mas kakaunti ngayon. Kasi nga, ang mahal na po ng pamasahe. Correct, oo. Okay, sige. Yan ang ating pag-uusapan din. Lalo na sa epekto niyan sa Philippine tourism na malamya din po naman even before na sumapit itong problemang binigay sa atin ni Donald Trump. Mabuhay. Okay? At ni Benjamin Netanyahu. Netanyahu. Mabuhay. Okay, paano ba yung girl? Pupunta tayo sa The Prague. Saan ba tayo pupunta? Iba Nagtatanong yung na The sila. Hague. Sabi nila, nagtatanong na, saan ba ang punta yung dalawa ni Manong Ted? Kasi Christmas ka ng Christmas, may dadalawin ba tayo daw sa ibang bansa? Saan daw bang punta natin? Depende nga yan kung siya ba ay mananatili doon. Sino ba doon? Dalawa kasi doon. Ang gusto nating bring him home. Yung isa nasa The Hague, yung isa ay napapabalitang nasa Czech Republic. So sinong una mong gustong dalawin? Ikaw, kung sino ba mas malapit sa'yo? Alam mo ako, ang unang gusto kong madalaw ay si Zaldi ko na sa Czech Republic kasi baka talagang di siya makauwi in 3 weeks eh. Nalalabuan ako doon. Mukhang malabo yun. Ayaw mo So naman. pwede siguro Si tayo Tatay na... D naman dalawin, pero hindi ka rin pwedeng... Baka hindi ako makapasok eh. Hindi mo rin siya makakaharap eh. Yun na nga. Pero ayaw mo madayo si Harry. Si Harry? Nasa dahig pa ba si Harry? Si Harry kahit papaano, Hindi ko na kailangan Europa. dalawin si Harry kasi nakikita ko naman siya sa mga videos. Ang hindi na natin nakikita ay si FPRRD at saka si Zaldi. Si Zaldi ang huling labas ng video nung November. Kasi gusto ko talaga matanong kay Zaldi. Zaldi, sino ba talagang may pakana nung most corrupt budget? Nagbago ba ang ihip ng hangin? O yun pa rin ba ang pinaninindigan mo? May iba ka pa bang gustong dalawin bukod sa kanila? Oo. Gusto kong dalawin sa Paris. Sino? Sinong nasa Paris? Oo. Okay. Oh. Ben. Siya ba? Nakauwi na yata yan. Happy in Paris. Naman, mga Pilipino, ang bilis makalimot. Sinasabi ko sa'yo. Wala lang, parang wala lang nangyari. Support na support sila. Hirap, mga kapatid. Di ba sabi nga natin, diba, buti pa sila. Wala. Wala silang pila. Hindi sila Wala. mga kapatid masisikatan ng araw o madagampian ng ulan dahil inihahatid sa kanila ang grasya. Kung maarawan man, sunbathing yan sa beach, baby boy. Hindi dahil pipila para sa ayuda. Ay, sa Maldives, ha? Oo, sabi ni Tita Mary Zapata na miss daw niya ang iyong mga birahe. And she's so happy that you are back. Uy, Ma'am Ma'am Mary, how are you doing? Kumusta po yung hanay naman sa mga Naku trackers? po, ayan na. Opo, naunawaan din po namin ang inyong pong sitwasyon. Kaya ho tayo, again, magkaisa po, mga kapatid, na kalampagin ng gobyerno dito po sa pamimigay po ng kanilang ayuda sa tamang pamamaraan at yung pong excise tax sa diesel at gasolina ay alisin na po nila. Kasi nga, klarong-klaro ho naman ito, nung humihingi siya ng power, nagkaroon pa po ng special session practically ang Kongreso, inapura ito, during the hearing, walang pinag-uusapan, walang hinihirit ang economic managers na, hihingi kami ng power pero yung power na yan, pag-aaralan pa namin kung gagamitin namin o hindi. Nung una, kasama sila doon sa press release na kailangan to ng bayan para maibsan ang epekto ng taas ng presyo po ng fuel para po sa lahat ng Pilipino. Correct! Pero nung ibinigay na yung special power, sandali lang. 85% daw po ng gumagamit sa diesel ay mga mayayaman. May mga kondisyon na sila ngayon. Hindi ho ba klaro, mga kapatid? Correct! Oo. Na Ituloy mo. Naabangan natin. Klaro mga kapatid na.
Hindi ba? Panibago na naman pambubudol ito di ba? Binibilog na naman ang mga ulo natin dito. Sorry po, pero hindi ba? Diesel, pati yun lang pati gasolina, pati na lang nyo i-suspend yan. Humingi kayo ng power, di gamitin nyo ngayon. Hindi. Kasi Ano nga ba ang gusto naman? nila yung targeted sa subsidy, yun Ano ang ba nangyayari naman? ngayon. Ano ba naman ito, di ba? Anyway, dapat din na kayo humingi. Actually, alam mo, kung sinuspend nila yan, baka di na kailangan ng ayuda eh. Hindi ba? Kasi malaking ginhawa yun sa lahat. Hindi Ewan lang ko. sa mga pinaka-apektadong Basta sektor sa lahat. Isang sigurado kayo, hindi kayo nahihirapan. Tapos ang boxing. Hindi ba? May mga di-haggard pa yan. Ilang sasakyan ang dala ng mga yan. Hindi kayo nahihirapan. Sarap ng buhay ninyo. Anyway, sige po, mga kapatid. Tutuloy ko susuot ko yung t-shirt kong nasan na si Saldinho. Ang aga naman. Tuwing Friday lang yan. Bukas suot na natin. Hindi, sa Friday. Okay, okay. Magtatanong pa rin tayo kasi nga wala pa hong ebidensya, wala pang picture nga Eh, dapat yata meron tayong bagong t-shirt. Ano? A Secret in Prague.